Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit. Kung kayo makatanong sa inyo ngayon, alam kong walang aamin sa atin na tayo po ay kuminsan mainggit sa iba. Ngunit po anong ating iniisip, nadarama, kapag ibang tao ay umaangat, ngunit tayo po ay ganun pa rin. O kung iba po ay umaasenso at pinagpapala, ngunit tayo po ay hindi. Di ba parang nainggit tayo? At kami naman naman na mahirap ko minsan na hindi mainggit. Ito nga po nadama ng ilang mga tao sa talinghaga o sa may-ari ng ubasan sa Mateo Kapitulo 20. Doon po napansin nila na ang mga nagtrabaho sa ubasan simula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap bilang sahod ng tig-iisang salaping pilak. Itong mga gumawa naman ng maghapon ay tumanggap din ng tig-iisang salaping pilak. Pareho lang po. Kaya sila po nagreklamo sa may-ari ng ubasan dahil kahit magkaiba ang haba at naging hirap na kanilang trabaho, pareho lamang po kanilang tinanggap na sweldo. Ngayon po, nasagot po na may-ari sa verse 15, sabi po roon, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli tulad ng binayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kaya ba'y naiinggit dahil ako'y nagbagan ng loob sa iba? Yung ating maminamahal na hindi pare-pareho ang pag-angat at pag-asenso ng buhay ng mga tao. Dahil po natin na ang ating katayon sa buhay ay pangbiyaya at regalo lamang ng ating Diyos. Pwepawang base lamang sa biyaya at regalo ng Panginoon sa atin. Totoong dapat tayong magsipag at magsumikap, ngunit ang bunga po at resulta ng ating kasipag at pag-isikap ay batay lamang, base lamang sa kalooban at pagpapasya ng ating Diyos. Kaya huwag tayong mainggit. Sa halip tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Diyos anuman ang ating tanggapin. Maraming salamat po.